Hello everyone, I'm Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, Facebook. Alay kapayapaan at tabag, biyayang Diyos na isama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito piling Pastor Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon kahit naman sa ating mga kalagayan ngayon dito sa limutan ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa ating mga pagkukulang, ay patuloy pa rin na ginagabayan tayo sa ating mga pangailangan, sa ating mga pangarap sa buhay. Ay natili po ang Panginoon, nagbigay po sa atin ang lakas sa ating katawan. Sa lahat natin mga viewers dito po sa ating YouTube channel, so i-like and share lang po natin ang ating mga video, subscribe natin, then i-post natin ang notification bell para updated po tayo sa bawat araw na Word of God na ating ipinapangaral po dito sa ating YouTube channel. Mga kapatid, at sa awa ng Diyos, sa oras na ito ay gagawin naman natin pinapangalan magandang balita, itong salita ng Diyos na kailangan natin malaman sa ating kapanahon ngayon kung ano talaga ang dapat natin gawin. So walang iba mga kapatid, ang gagawin natin na tayo talaga ay kailangan makinig, sapagkat mga kapatid, pagpapala, ang sabi po sa pahayag, tandaan po natin mga kapatid, sinabi na Banal na Aklat na mapalad ang nagbabasa ng aklat ng propesya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Okay mga kapatid, hindi natin sinasayang ang panahon na habang po na dito pa tayo sa limutan ay nais ng Panginoon talaga na gagamitin pa tayo para po na kapatid ay ating malalaman ang plano ng Diyos sa buhay natin. Now, lahat ng ating mga hinahangad ay alam na ba ng Panginoon yan, at nagbigyan tayo ng pagkataon para makamtan po natin hanggang sa mga araw na ito. Ito mga kapatid, sa pahayag Kabanata 1 talata 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. So mga kapatid, sinasabi dito ay malapit na mangyari. Now, tandaan po natin, wala po tayong inaasam na pinakamahalaga sa atin. Ito po ang kaligtasan. Ang kaligtasan mga kapatid, ito talaga ay ninais po natin hanggang sa mga panahon na ito, kahit na po nakaranas tayo ng mga pagsubok, kapighatian sa ating buhay, pero tuloy pa rin ang pag-asa natin ng kaligtasan na ito. Ito po inaasam-asam natin na sana po makasama tayo ng pagparito ng Panginoon. Sana po ay makasama tayo mga kapatid, sapagkat pag tayo makasama ay doon na po tayo sa hatol. Na sa hatol mga kapatid, natin alam kung ano ang mangyari sa ating pagharap, dahil po na tatanggapin natin ang lahat na ating ginagawa, mabuti kung masama, habang na namumuhay pa tayo sa libutan. Yung po pinatuloy na Apostol Pablo mga kapatid. Yan po natin sa 2 Corinthians in chapter 5 in verse 10. Yan po sinabi ni Apostol Pablo na talagang harap tayong lahat, no mga kapatid. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Mga kapatid, now alam naman natin na ang Panginoon Kristo mga kapatid na parito upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So siya po ang gumawa ng paraan para talaga ay maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Ito po ang plano ng Diyos Ama, na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat sa palataya hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So yung mga kapatid, sinabi ng Panginoon ayon po sa sulat ni Apostol Juan in John chapter 3:16, sapagkat ganoon lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, no? Ganyan po ang plano ng Diyos. Isinugo niya ang isa-isang anak upang nasumpalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, marami sumampalataya ngayon mga kapatid, kaya lang hanggang sa panampalataya lang po, pero ang pamumuhay talaga ay hindi po kaya-aya sa mata ng Diyos. Sapagkat kahit naman itong mga gumawa ng krimen, itong nakakulong ngayon mga kapatid, na sila talaga may panampalataya, pero bakit ang punta nila kulungan? Bakit sa kulungan po sila humantong na may panampalataya naman sila? So kaya hindi lahat ng panampalataya, kung sumampalataya sa Panginoon ay makakamit po ng kaligtasan. Kasi napakahalaga mga kapatid na alam po natin na mayroon panampalataya na patay at mayroon panampalataya na buhay. So mga kapatid, sa panahon po ng Panginoon Kristo, talagang ipinapaalam niya na ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo may buhay na walang hanggan, at muli ko sibugayin sa huling araw. So mga kapatid, tayo naman ay nais talaga ng kaligtasan. Yun po ang ating hinahangad, dahil talaga alam natin na ang impyerno talaga ay hindi po natin kaya kung tayo matapon doon. Kasi ang impyerno talaga na ginawa ng Panginoon para sa diablo lang po yan mga kapatid, hindi po para sa tao yan. Ayan po sa Mateo Kabanata 25 talata 41 na ang impyerno ginawa ng Panginoon para sa diablo. Pero bakit may mga tao makapunta doon? Dahil po mga kapatid na binabaliwan lang po natin ang mga salita ng Diyos natin napakinggan. Pero kung tanggapin natin ito at ating gagawin, ay po sa ating verse sa Pahayag chapter 1 verse 3 na mapalad ang nagbasa ng hula ng propesya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Ay mga kapatid, atin nakita talagang panahon niya mga kapatid, nangyari talaga ang digmaan, may lindol, may baha, may salot, may gutom. So marami pang parating na nagpapahirap ng sanlibutan. Ito yung palatandaan na malapit na ating kaligtasan. Na ang sabi ni Santiago mga kapatid, dito po sa Santiago chapter 2 verse 14, na ano ang pakinabang ng isang tao, tandaan po natin na sabihin siya may panampalataya na walang gawa. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Siya mga kapatid, pero ang sabi ng Biblia na ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero may panampalataya mga kapatid na hindi nakakaligtas. Ulitin natin, pakinggan natin maigi. Santiago chapter 2 verse 14. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? So may question po dyan mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, isinugo niya ang kaisa-isang anak upang ang lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang iba ngayon, hanggang sa panampalataya lang po, sapagkat may pangako talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang panampalataya pala natin ay hindi po ito mapakinabangan kung hanggang lang po sa panampalataya na walang gawa. Kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ito ngayon mga kapatid, marami po ang naglilingkod sa Panginoon, nangangaral ng Biblia, pero hanggang lang po sa panampalataya, sapagkat ganoon na lamang ang kanilang pag-iisip na hanggang sa panampalataya lang talagang makakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero si Apostol Santiago, mayroong counterpart dito na kung ang panampalataya natin ay walang gawa, patay ang panampalataya. Pakinggan natin sa 26. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. So, Santiago chapter 2:26, na kung gaano daw patay ang katawan na walang espiritu, ganoon ang panampalataya, walang gawa, patay ang panampalataya. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. So, kaya kinakailangan ng mabuting gawa. Hindi kasi mampalataya lang po tayo, wala tayong mabuting gawa. Kailangan natin, si Abraham nga, hindi siya pinakuha ng Panginoon ng kanyang, sabihin natin, panahon kung hindi nakita ng Diyos ang kanyang mabuting gawa. So, hindi po pwede mga kapatid na may panampalataya po tayo. Hanggang sa panampalataya tayo, wala po tayong ginagawang mabuti. Kailangan natin ang gawa ng mabuti. Kasi, yan ang ibig sabihin na magkaroon tayo talaga ng buhay na walang hanggan. Pero kung sumampalataya ka lang,
wala ka namang buting gawa, so mapakinabangan ba ang pananampalataya? Hindi mga kapatid. Ito mga kapatid 18, pakinggan natin sa 18, sa Santiago chapter 2:18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? So kaya pala, hindi ipagmalaki natin at pananampalataya kung walang mabuting gawa. So kung totoo talaga may pananampalataya tayo, nakikita ito sa ating gawa, sapagkat ang pananampalataya mismo ang gumagawa, mga kapatid, hindi ang ating pagkapastor. Ang pananampalataya mismo ang siyang gumagawa. Tandaan po natin mga kapatid, ang Biblia na patunay dito sa 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. So, nagpapasalamat si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na mga lingkod o mga manampalataya dahil nakita niya ang mabuting gawa, no? Ng bunga ng pananampalataya. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Alam ninyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. Amen. So maliwanag po mga kapatid, wala na po tayong may pagmalaki. So patunayan lang po natin ating pananampalataya sa ng gawa. Kaya ang sinabi ng Biblia, mapalad ang nagbabasa ng hula ng propesya, nakikinig at gumagawa. So hindi ka nakikinig lang, gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. So yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Kaya kung nais tayong talaga patunayan natin mga kapatid na talaga mayroon tayong inaasahan na kaligtasan at may pananampalataya tayo, so patunayan natin sa gawa para po na maging buhay po ang ating pananampalataya. Kasi kung walang gawa, ang ating pananampalataya patay. Ayon po Santiago chapter 2:26. Kaya mga kapatid, yan po ang ating pinag-aralan para po na mapaghandaan po natin ang ating pagharap sa hukuman. Baka umasa tayo sa pananampalataya pero wala namang gawa, tandaan po natin, patay talaga ang ganyang pananampalataya na wala po tayong gawa. Kasi maliwanag po dito na ang pananampalataya mismo ang gumagawa dito sa 1 Thessalonians in chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa ito, no? Bunga ng pag-asa, napatibay po tayo ng banal na Espiritu sa kanyang mga salita para itong salita natin na pakinggan ay hindi masayang, hindi mabaliwala mga kapatid. Ay, talaga, nais ang Panginoon talaga na malaman natin ang katotohanan. Hindi kami reliyon tayo may panampalataya na tama na. Kailangan pala natin ang gawa. Kaya kailangan natin mga kapatid malaman na sa ating panahon ngayon, sana po na ang kaligtasan talaga ay ating makamtan sapagkat ang makasama lang sa muling pagkabuhay, mga kapatid, itong mga pinagpala, no? Yung po ang makasama sa muling pagkabuhay. Hindi po lahat mga kapatid na umaasa na may panampalataya. Tandaan po natin, yung pinagpala lang po. Ang pamuhay sa mata ng Diyos, ayan lang po mga kapatid ang makakamit po ng kaligtasan sa pagparito ng Panginoon. Pakinggan natin sa Pahayag chapter 20 verse 6. Napalad lang po ang makasama at mga banal sa pagparito ng ating Panginoon. Palad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas. Mga kapatid, tandaan po natin na ito po ay pinapahayag ng Biblia na ang mapalad lang po ang
at ang mga banal ang makasama sa unang pagkabuhay sa pagparito ng Panginoon. So kailangan pala natin ito, na kailangan natin pamuhay ay pagpapalain tayo ng Panginoon sa mata niya, sa kanyang paningin. Kailangan hindi tayo suwail. Kailangan ang gawa natin mabuting gawa, kailangan natin gawin yan habang buhay pa tayo. Kasi tatanggap tayo mga kapatid ng hatol ayon sa ating gawa, mabuti at masama. Kaya sinabi ng Panginoon, pag-upo niya sa kanyang trono, haleluya, ay pagbukod-bukurin na po ang mga tao at harap sa kanyang harapan ang lahat ng bansa. Ito sinabi ng mga kapatid ni Apostol Mateo. Tandaan po natin na pagbukod-bukurin talaga mga tao. Sa Mateo 25 verse 32-33, ito po yung sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Itipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Ay mga kapatid, haharap tayo sa hukuman, tatanggap tayo ayon sa ating gawa mabuti at masama. Now sa araw ng paghatol, upo ang Panginoon sa kanyang trono at pagbukod-bukurin niya ang lahat ng lahi. Lahat ng lahi anong lahi mo? Japanese ka, Chinese ka, Indonesian ka, o ikaw ba talaga ay Filipino, or sabihin natin na ikaw ay American, kahit anong lahi, nandiyan na po sa araw ng hatol, haharap na lahat. At yan mga kapatid ang dapat malaman natin, na sana po ay hindi po tayo parusahan, sapagkat mapalad lang po ang pinagpala lang po ang makasama sa muling pagkabuhay. So mapalad ang nagbabasa sa aklat ng propesya at nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Kaya mga kapatid, ating mensahe ngayon, ating key-verse, mga kapatid, ay po sa pahayag in chapter 1 in verse 3, na mapalad mga kapatid ang mga nagbabasa ng ulat ng propesya at nakikinig, gumagawa. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Kaya mga kapatid, malapit na mangyari ang nakasulat dito. Kaya dahil malapit na mangyari, dapat tayo ingat mga kapatid. Baka mangyari po ito na hindi natin paghandaan. Baka po kapahamakan ating kantungan. Kaya tuloy natin mga kapatid ang paggawa ng ating napakinggan na aral ng Diyos, para po na magpatuloy po ang biyaya natin isang salimutan na ito hanggang po sa pangulang buhay ay makakamit tayo ng tunay na kaligtasan. Kasi na mga kapatid, ang pinakamalaga sa about Diyos sa atin, kailangan talaga natin malaman kung ano ba talaga ang pinakamalaga sa ating bawat isa. Walang iba mga kapatid na itong salita ng Diyos natin napakinggan ay wag natin sayangin ang pagkataon. Hindi pa huli ang lahat mga kapatid, ay po sa Ecclesiastes Mangaral, Kabanata 9 talata 4, habang buhay tayo may pag-asa. So ngayon na po ang panahon mga kapatid na lumapit na tayo sa Panginoon at magbalik loob na tayo sa Panginoon, magsisi na po tayo, tanggapin ang kapatawaran. Yung mga kapatid, yan po sa Acts 2:38 na magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin niyo ipagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin, tanda po natin sa Acts Kabanata 17 talata 30 na pinalagpas na ng Panginoon ang ating katigasan ng puso at isipan, subalit niya ng Diyos nagyaya na magsisi na po tayo saan dako man ng daigdig, saan ka man nakatira ngayon, magsisi na tayo at tumaliko na tayo sa masamang pamuhay. Kaya mga kapatid, ang plano ng Diyos sa buhay natin, kung ikaw wala kang plano sa buhay mo, pero ang Diyos may plano sa buhay natin, tumalikod na tayo sa ating masamang pamuhay, para po na ang kasaganahan ng buhay darating sa atin ay po sa Gawa Kabanata 3 talata 11, na magsilapit na kayo sa Panginoon at pagsisihan niyo mga kasalanan upang patawarin kayo, at ang kasaganahan ng buhay ay makamtan ninyo mula sa atin Panginoon Kristo. At sa bandang huli, sa katapusan mga panahon, ipadala niya si Jesucristo na kanyang anak upang iligtas tayo sa limutan na ito. So mga kapatid, napakabuti po ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, kaya tapos sa ating pagkukulang, sa ating pamumuhay, ay tuloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos.
Kaya ating gagawin ngayon, kailangan natin tuparin kung ano ang napakinggan natin. Huwag na natin sayangin ang pagkataon na habang buhay tayo may pag-asa pa. So maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Kapatid, ang kapayapaan, habag diyan ng Diyos na may ating makamtan mula sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tomaca, Apostolic Believers for Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.